Yung isang araw na fiesta ninyo, isang buong pangarap ko po ang naglaho. Ganito ang nakakalungkot na sinapit ng isang single mother kung saan isang nakapanlulumo at traumatic na karanasan ang dinanas nito sa naganap na Wata Wata Festival sa San Juan City. Masayang pista para sa San Juan pero tragic story para sa isang ina matapos gumuho ang mga pangarap nito para sana sa kanyang tatlong mga anak na mag-isa niyang itinataguyod. Marami na ang naglabasang istorya tungkol sa dilubyong karanasan ng ilang netizens sa naganap na festival kamakailan. Pero tila ito na ang isa sa pinaka-heartbreaking na kwento na siyang nag-viral sa social media mula sa post ng isang Facebook user. Kwento niya, dahil solo ko binubuhay ang mga anak ko at wala sustento galing sa ama nila, aminado ako na hirap ako kumuha at kumumpleto ng requirements na kailangan abroad, gaya ng passport, NBI clearance, TOR at marami pang iba. Pero sa awa ng Diyos at pagsusumikap ay nakuha ko lahat ng kailangan. Nag-apply ako sa maraming agency papuntang Europe. Halos isang taon na ako nag-apply hanggang sa nagulat ako at ako ay in-email para sa initial interview. Makalipas ang isang buwan, tinawagan na raw ito para sa face-to-face na interview sa employer. Hanggang sa dumating ang June 24 na siyang araw ng nasabing interview nito. Matinding excitement ang naramdaman ng single mom at nanghiram pa raw siya ng pang-formal attire niya at sapatos. Nakalagay lang umano sa long brown envelope ang mga requirements at hinihingi na ng agency ang kanilang original documents. Pagpapatuloy nito hanggang sa di ko naman sukat akalaing fiesta ng San Juan. Yes, hindi po ako aware sa fiesta ng San Juan. Nagulat ako na may grupo ng mga kabataan na nasa 20 katao pinaikutan ako. May hawak na mga timba, water gun, tabo, hose. Ilang beses ako nakiusap na wag po, may interview ako. Please, nanghiram lang ako ng damit. Pero hindi sila nakinig. Pinasiritan ako ng tubig sa mukha mula sa hose. At di pa sila nakontento. Binuhusan ako ng ilang timbang tubig. Kaya halos basang-basa ako. Yung hawak ko na envelope kung nasaan original requirements ko ay nabasa din. Halos hindi na raw mapigilan ng single mom ang luha niya dahil 2 hours pa ang ginugol niya sa biyahe. Pero sa huli ay hindi ito nakapunta sa kanyang interview. Sinubukan niyang makiusap sa ahensya para sa panibagong schedule pero kinonsidera na itong failed sa kanyang employer's interview. Hinaing niya pa, 8 kami nakapasa sa initial interview at lahat daw ng nakapunta sa employer's interview ay naselect. Ngayon nababasa ko sa GC namin, mga applicant na for medical na sila lahat. Gumuho ang pangarap ko. Ang tagal ko naghintay. Walang sidla ng saya ang makapasa ako sa initial interview. Pero ngayon, bumagsak ang mundo ko. Nakiusap ako, nagmakaawa. Pinagtitinginan ako sa bus nung pauwi ako kasi basang-basa ako. Ayaw tumabi sa akin ng ibang pasahero kasi basang-basa ang damit ko. Sa huli, may mensahe ito para sa mga taga San Juan. Kung may mga taga San Juan dito, sana napasaya namin kayo. Napakalaking bagay po na makaalis ako ng bansa dahil solo ko na binubuhay mga anak ko. Nakiusap ako, nagmakaawa, pero hindi kayo nakinig. Umiyak, pero nagtatawanan pa kayo. Happy Fiesta. Yung isang araw na fiesta ninyo, isang buong pangarap ko po ang naglaho. Samantala, narito ang sentimiento ng ilang netizen. If residents from San Juan are excusing themselves that is their tradition, and the fault fall on those who are passing by, then they should be stuck there and be prohibited from ever stepping foot outside their area. Nawawala na ang true essence ng pista ng San Juan. Hindi na nakakatuwa. Next time magpasara na lang sila ng kalsada at sila-sila na lang magbasaan. Ano ang mensahe mo sa dilubyong sinapit ng naturang single mom?